Isang pinagpalang hapon po sa ating lahat. Purihin, purihin, purihin ang ating Diyos na buhay. Isang magandang hapon, pinagpalang hapon sa mga nanonood po sa YouTube, sa Facebook, at sa ating lahat. Kumusta na po kayo? Thank God. Happy and prosperous talaga. Magaling na, mayaman pa, matalino, matuwid, marangal, wagas ang pag-ibig, malaya, payapa ang kalooban, maginhawa at matagumpay! Isang pinagpalang hapon po sa ating lahat. Ay naanyayahan ko po dito sa harapan kung may akay po tayo, baguhan po tayo dito. Meron po ba? Darating. Amen. Praise God. Hallelujah. Isa ka sis. Sa gitna. Magsitayo na po tayong lahat para i-welcome po natin ang ating sister. Sa pamilya, kami nagagalak na makasama ka sa pananalig, pag-ibig at pagkakaisa ng isang matatag na pamilya. Ang pamilya ni El Shaddai. Tayong mga anak ng Diyos, tayo'y magmahalan. Sa bawat sasabihin ng pag-ibig siyang laman. Sa puso ng bawat isa, siya ang manahan. Bawat pamilya, maging tahanan niya. Halina sa pamilya, kami nagagalak na makasama ka sa pananalig, pag-ibig at pagkakaisa ng isang matatag na pamilya. Ang pamilya ni El Shaddai. Welcome sis sa gawain ng ating Diyos na bahay, si Yahweh El Shaddai. Ang El Shaddai DWXI Prayer Partners Fellowship International ay isang Catholic Charismatic Renewal Movement. Sa wikang Hebrew, ang El Shaddai ay isa sa pinakilalang pangalan ng Diyos ng Amang makapangyarihan sa lahat. Siya ang lumikha ng langit at lupa. Siya ang Diyos ng bansang Israel, ang Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob. Siyang Diyos noon, ngayon at magpakailanman. Siya ang pinagbubuhatan ng buhay at kinabubuhay ng sangkatauhan at makagawa niya ang lahat ng bagay, layunin ng El Shaddai DWXI Prayer Partners Fellowship International na ihayag sa lahat ang salita ng Diyos, ang kanyang kadakilaan, katapatan, kabutihan at pag-ibig. Nang sa gayon, mabigyan ng kapayapaan sa isip, puso at kalooban ang mga taong batbat ng suliranin at kaguluhan. Mabigyan ng kagalingan ng lahat ang uri ng karamdaman at espiritual at higit sa lahat tumatanggap ng kaligtasan alok ng Diyos pamamagitan ng kanyang bugtong na anak at Panginoong Hesukristo. Narito ang panyo. Yan, nakasulat ang Psalm 91 at ito ay dinarasal as prayer partners tuwing ika-6 ng umaga, 12 noon at 6 p.m. Tapos yung bookmarks bibigyan namin sa iyo. Nakasulat dito ang schedule ng pang-araw-araw na gawain ng El Shaddai Fellowship. Pag Monday to Friday, dito po sa St. Joseph Church. And pag Saturday, sa Sacred Heart Church in Saikung. Pag Sunday, sa Saikung din, sa may school ground din po sa taas. Pwede pong malaman kung ano pong pangalan nila at taga saan po tayo sa Pilipinas?
Hazel Jimenez po from Pangasinan. Wow, from Pangasinan, kababayan. Welcome sis. Pwede na po kayong umupo. Nawa ay hindi ito yung una at huling pagdalo mo because every Friday sis. Thank you sis. Lahat po ba tayo pinagpala? Amen. So lahat po tayo magpatotoo. Amen. So sino po ang unang magpapatotoo sa kabutihan ng Diyos na buhay? So si Sister Salve. Pinagpalang hapon po sa ating lahat. Ay, babalik ko lang po ang papurit pa sa salamat kay Yahweh El Shaddai. Dahil ngayon po ay birthday ng anak ko. So, maraming salamat. At happy birthday, Ate Susan. Maraming salamat po sa biyaya at gabay na binibigay niya sa akin at sa aking pamilya. Maraming salamat, Yahweh El Shaddai. Glory to God. Happy birthday to your son. Sino pa po? Sister. Sister Wiki. Purihin po natin ang Diyos na buhay. Purihin po natin si Yahweh El Shaddai. Gusto ko lamang pong ibalik ang kabutihan ng Diyos sa aking buhay, sa aming pamilya. Dahil first time ko pong ang aking pamangkin, dahil ako po may pamangkin na, first time po niyang sumali sa mga voting na yan. Tapos pinakamataas na votes, syempre may isang sakong bigas, isayang, di naman po. Kaya, kinapalan ko na yung mukha ko, minessage ko na lahat ng mga friends ko sa Facebook. Tapos, yun nga, nalaman ko nga na yung iba nga mga contestant ay nagbayad para tumaas yung mga votes nila. So sabi ko sa kapatid ko, walang imposible kay Lord. 'Di ba? Tsaka votes, bigas, mabibili pa rin naman, pero sayang din, no? Kaya, nag-pray talaga ako na, Lord, first time kong gagawin to, samahan mo po ang aking pamangkin. Hanggang sabi ko, wag tayong mandaya or hayaan mo sila. At least, pag People's Choice Award naman, galing talaga sa tao yung nag-like na yon, hindi pandadaya o kung ano. So kagabi, dahil ngayon po ang deadline ng voting, ayun, ang layo na po ng agwat ng aking pamangkin at siya na po ang nanalo. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. May isang sakong bigas na kami. maraming salamat sa Diyos, Lord. Walang imposible talaga sa'yo. In Jesus' name, amen. Tunay Amen. nga po, pag tayo'y honest, si Lord na po yung kumilos. Ako rin po, magpapatotoo din po ako sa ating Diyos na buhay. Salamat sa biyaya po niya. Hindi lang po sa akin, sa aking buong pamilya. Salamat po dahil tinulungan mo yung kapatid ko. Ang kapatid ko po kasi ay isa po siyang teacher po sa public school. Sabi po niya sa akin, nagpatuto po siya. Salamat kay Jehovah kasi Jehovah's Witness po siya. Kahit bagamat Katoliko po kami, siya Jehovah's Witness, nung una po is naging persecutor po kami niya kasi binabalik po namin sa pagkakatoliko kasi nung bago po siya mag-college, po siya, nag-serve na po siya sa simbahan namin. Pero pagdating po na nag-college, nagkaroon po siya ng friends na Jehovah's Witness, na po siya, naakay po nila. Kami po laging, inaano po namin siya, pero talagang doon po yung puso niya. Tinanggap na po namin, salamat sa Diyos, kasi kahit ganun po is may peace po yung family namin. Sabi po nga niya sa akin, salamat kay Jehovah, nakita niya yung paghihirap ko. Kasi po, kahit hindi po siya nag-aral ng masteral, nag-ranking lang po siya, praise God, kasi na-promote agad po siya, very smooth, wala pong na-promote po siya pagiging teacher 2 po niya. So salamat sa Diyos kasi nakita po ni Jehovah, sabi niya po sa akin yung hirap ko kasi kahit busy po siya sa sa school is every Sunday kasi mga Jehovah's Witness naglalakad po yan bahay-bahay. So salamat sa Diyos, sa blessings niya, sa buhay namin. Salamat din po sa answer prayer kasi bagamat may nangyari sa aking work this time, pero salamat sa Diyos kasi ito yung way niya. Nasaktan man ako doon, pero pinasa Diyos ko. Salamat dahil okay siya. Lumabas na po yung aking visa. And pagdating ng July, salamat pinayagan ako ni Amo na umuwi. Thank you, Yahweh. And then, salamat sa Diyos dahil pinagkalob niya yung nung prayer request ko nung anniversary.
na magkaroon po noon. Salamat sa Diyos is pangatlo na po yon na nakuha ko, bagamat hindi ko pa po siya fully paid, pero salamat sa Diyos kasi sa blessings niya na work, kasi mababayaran ko po siya soon in God's, sa kanyang kalooban. So, hindi ko na po sasabihin po yun. So, salamat sa Diyos, sa biyaya mo, sa akin, sa aking buong pamilya, sa hindi mo paghiwalay sa amin, sa hindi mo pag-iwan sa amin. Sa iyo po ang papuri at pasasalamat, to God be the glory. At mga sis, tumayo na po tayo at ihanda na po natin ang ating sarili sa pagpupuri sa ating Diyos na buhay, pagsamba. At pangungunahan po tayo ng ating El Shaddai Gospel Music Ministry at pangungunahan ng panalangin ni Sister Irene Fran. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Banal at makapangyarihang Diyos, pinupurit sinasamba ka namin sa Espiritu at katotohanan. Ikaw ang Diyos ng lumikha ng langit at lupa. Ikaw ang Diyos na nagbibigay sa amin ng buhay at kinabubuhay, O God. Panginoon, tunay na, O Diyos, na wala kaming magagawa kung kami hiwalay sa iyo. Patawarin kami sa lahat ng aming mga kasalanan. Tinatanggap ka namin bilang Panginoon at tagapagligtas ng aming buhay. Panginoon, narito kami na naman muli, Panginoon, upang magpuri sa iyong dakilang pangalan. Pagpalain mo po kaming lahat, Panginoon, sa mabuting balita na aming mapapakinggan. Panginoon, timo mo po sa aming puso't isipan na lahat ng aming mapapakinggan ay tanging salita mo lamang, O Diyos. Na ito'y magbigay sa amin ng katatagan, kalusugan ng aming pisikal at espiritual na pamumuhay, upang hindi manghina ang aming pananampalataya, bagkus punong-puno ito ng aming pag-asa. O Diyos Ama, pagpalain mo ang taong isinugo mo, Panginoon, na maghahayag ng iyong mabuting balita, na si Brother Rod Banyares. Itago mo siya sa iyong likuran upang ang kaningningan mo ang makita sa kanyang katauhan. Pahiran mo ng banal na langis ang kanyang mga labi upang lahat kanyang sasabihin ay yung salita mo lamang, Panginoon. Pagpalain mo din po, Panginoon, ang mga papurit awiting nilaan namin sa iyo, O God, na makalating sa iyong rukrukan sa langit at maibusang masaganang pagpapalang inilaan mo sa bawat isa sa mga narito, O Lord God. Panginoon, inaangkin namin ang masagana at matagumpay na gawain mo sa buong maghamon. Panginoon, ito ang amin samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Isang po na po malakas na papuri para kay Yahweh El Shaddai. Amen. Amen. God is good. All the And all the time. God is good. Amen. Praise God. Hallelujah. Mga kapatid niya, ako po kayo ang taas ng ating mga kamay. Hallelujah. We praise you, God. Hallelujah. At sa ating pagkitipon po, hayaan po ating mapaparangalan po ang ating Diyos. Amen. Amen. Ang ating sama-samang pagpupuri po sa Kanya. Hallelujah. As we gather, may your spirit work within us. As we gather, may we glorify your name. Knowing well that as our hearts begin to worship, we'll be blessed because we can. Because we can. Once again, as we gather, Lord, hallelujah. As we gather, may your spirit work within us. As we gather, may we glorify your name. Knowing well that as our hearts begin to worship, because we can.
because we care. Kung sa ngalan mo, Diyos, kami nagsama-sama. Kung sa ngalan mo kami magsama-sama. Kumikilos ka sa aming pagsamba. Kumikilos ka sa aming pagsamba. At sa aming pagdaloy, pagpapalain. Ang mga buhay namin, Ang mga buhay namin. Ang mga buhay isang pa kung sa ngalan mo, Diyos, kami nagsama-sama. Hallelujah. Kung sa ngalan mo kami nagsama-sama. Kumikilos ka sa aming pagsamba. Kumikilos ka sa aming pagsamba. At sa aming pagdaloy, pagpapalain. Ang mga buhay namin, Ang mga buhay namin. ang mga buhay namin, Ang mga buhay namin. Ang mga buhay namin. Amen. Hallelujah. Malakas ang puri para kay Awal Shaddai. Amen. Amen. May isang pinapalang araw po mga kapatid. Salamat po sa Diyos. Sa biyaya po ng Diyos, nandito po tayo muli. Amen. Amen. Sige po, harapin yung mga katabi mo kapatid. Kapatid, Isang pinagpalang araw sa iyo. isang pinagpalang Kumusta ka araw na? sa iyo. Kumusta ka na? Ano pong sagot kapatid? Amen. Amen. Sama-sama tayong magpupuri sa Panginoon. Amen. Amen. Sabi nga po sa aklat ng mga awit, 96 verse 1 to 3, purihin ang Panginoon, awitan ng bagong awit. Si Yahweh ay papurihan nitong lahat sa daigdig. Awitan ng Panginoon, ngalan niya ay purihin. Araw-araw ang ginawang pagliligtas ay banggitin. Amen? Amen. Amen. Handa pa po kayong magpuri sa Diyos? Amen. Taas mga kamay sa Panginoon, ibagay why? Hallelujah! Amen. At sa mga oras po tayong itong iindak po tayo sa ating Diyos. Amen? Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Ang Diyos ay purihin. Ang Diyos ay purihin, ngalan niya ay ating sambahin. Ating siyang awitan, kadakilan niya ay sambitin. Itaas ang tinig, timig ng ating awit. Ang paborit tugtugin ay ating pag-usayin. Musika! Musika ay gamitin sa pagpupuri sa Amen. Tayo mag-alay. Tayo ay mag-alay, pasasalamat sa Diyos na buhay. Tayo ay hinirang upang siya ay mapaglingkuran. Kadakilan ng Diyos. Kadakilan ng Diyos. Sambitin ang labi, Ngalan niya itaas. ngalan niya itaas. Jesus ng ating hari. Sigaw! Isigaw sa buong mundo ang papuri sa Ang Diyos ay purihin. Ang Diyos ay purihin, ngalan niya ay ating sambahin. Atin siyang awitan, kadakilan niya ay sambitin. Itaas ating tinig. Itaas ating tinig, timig ng ating awit. Ang papuring tugtugin. Ang paborit tugtugin ay ating pag-usay. Musika! Musika ay gamitin sa pagpupuri sa ating Tayo mag-alay. Diyos. Tayo ay mag-alay, pasasalamat sa Diyos na buhay. Tayo ay hinirang upang siya ay mapaglingkuran. Kadakilan ng Diyos. Kadakilan ng Diyos. Sambitin ang labi, Ngalan niya itaas. ngalan niya itaas. Jesus na ating hari. Sigaw! Isigaw sa buong mundo ang papuri sa Isang pa, ang ating Diyos ay purihin. Ang Diyos ay purihin, ngalan niya ay ating sambahin. Ating
Diyos ng ating hari. Isigaw! Isigaw sa buong mundo ang papuri sa ating Diyos. Purihin ang Diyos! Amen, hallelujah! Woo! Praise God, hallelujah! Amen. Pagsigawan po natin ang kadaklaan po ng Diyos. Amen? Amen. May mga kapatid pa tayo sumamba sa ating Diyos. Amen. Napagod po ba kayo? Amen. Praise God. Tunay nga po, hindi po tayo napapagod sa presensya po ng Panginoon. Amen? Amen. Amen. Sabi nga po sa Psalm 66 verse 1 to 2, shout for joy to God, all the earth. Sing the glory of His name. Make His praise glorious. Amen? Amen. May mga kapatid, taas mo ating mga kamay. Hallelujah. Patuloy tayong sumba sa ating Diyos. Hallelujah. We worship you, O God. Hallelujah. Salamat, Panginoon, sa iyo, sa kaligtasan, Panginoon, namin natamo, O Diyos. Salamat, Panginoon, dahil Ikaw ang aming sandigan. Ikaw ang aming kalakasan, O Diyos. Kaya, Panginoon, minsan pa, Panginoon, alay po namin mga awitin, O Diyos. Ang pagsamba ay para lamang sa iyo, Panginoon. Hallelujah. We worship you, O God. Hallelujah. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you.
praise you, Lord Jesus. Hallelujah. Lord Jesus.
Sinasamba ka namin, dakilang Diyos at pinararangalan. Patuloy naming itinataas ang iyong dakila at banal na pangalan sa dakong ito. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ikaw ang Diyos na hindi mahirap lapitan. At ikaw ang Diyos na nagkakaloob ng lahat ng aming pangailangan. Kaya Ama, sa araw na ito, patuloy kami nagpapasalamat sa lahat ng kabutihan na lagi mong ginagawa sa aming mga buhay. Salamat, Panginoon, dahil patuloy mo kaming iniingatan at inililigtas. Salamat din, dakilang Diyos, sa pagpapala mo sa aming mga mahal sa buhay. Sa araw na ito, kami po ay patuloy na lumalapit sa iyo at inihiling po namin sa lugar na ito, sa gawain na ito, kami ay lagi mong samahan at pagpalain. Bigyan kami lagi ng kalakasan at katatagan. At dalangin ko, Ama, na patuloy mong ipagkaloob sa kanila, na ipagkaloob, Panginoon, ang katugunan sa lahat ng kanilang mga kahilingan. Naniniwala kami na ang sino mang nananalig at nagtitiwala sa iyo ay hindi mo ito bibiguin. Banal na Diyos, samahan niyo po ang gawain ito hanggang sa matapos. At inaangkin na po namin na silang lahat sa lugar na ito ay uuwing tagumpay at pinagpala mo ang buhay. Pagpalain niyo po ang mabuting balita. Samahan ito ng himala upang ito ay magbigay sa amin ng kalakasan at katatagan at magbigay ito sa amin ng malaking pag-asa. Salamat, Lord, at sa iyo namin ibinibigay ang papuri, parangal at pagluwalhati sa pangalan ni Kristo Jesus. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen and Amen. Purihin natin ang Panginoon.
Praise God. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. At sa oras na ito, ating muling basahin ang ating gospel. Matthew chapter 5, verse 27 hanggang 32. Narinig ninyong sinabi, huwag kang mangangalunya. Ngunit sinasabi ko sa inyo, ang sino mang tumingin sa isang babae ng may pagnanasa, ay nangangalunya na sa babaeng iyon sa kanyang puso. Kung ang kanang mata mo ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, dukitin mo ito at itapon. Mabuti pang mawalan ka ng isang bahagi ng iyong katawan kaysa ang buo mong katawan ang itapon sa impyerno. Kung ang iyong kanang kamay naman ay nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo ito at itapon. Mabuti pang mawalan ka ng isang bahagi ng iyong katawan kaysa ang buo mong katawan ang itapon sa impyerno. Sinasabi rin naman, kapag makikipaghiwalay ang isang lalaki sa kanyang asawa, ito'y dapat niyang bigyan ng kasulatan ng paghihiwalay. Ngunit sinasabi ko sa inyo, kapag nakipaghiwalay ang isang lalaki sa kanyang asawa, maliban kung ito ay nakikiapid, itinutulak niya ang kanyang asawa sa pangangalunya, at sino mang makipag-asawa sa babaeng hinawalayan ay nagkakasala rin ng pangangalunya. Pagpalain po ng ating Panginoon ang pagkakabasa sa kanyang mabuting balita. Mga kapatid, ating papurihan at palakpakan ang ating Yahweh El Shaddai. Glory to God, glory to Christ Jesus. At dalangin ko sa Panginoon na kayong lahat ay kanyang pagpalain. Amen. Dahil ang sabi ng Biblia, ang sino mang nananalig sa Diyos ay hindi ito mabibigo. Amen. Kaya kung kayo ay mananalig sa Panginoon, hindi kayo bibiguin ng Diyos. Amen. So makakapo tayo at tayo ay makinig ng mabuti. So itong ating binasa ay about yung buhay ng mga may asawa. Sino may mga may asawa dito? Tas ang kamay. At kasama rin dito yung mga walang asawa. Sino walang asawa? Tas ang kamay. Yan. Wala palang asawa? Akala ko. So, sabi ng Bible, itong ating paginilayan, do not commit adultery. Sabi dito, huwag kang mangangalunya. Sabi mo sa iyong katabi, huwag kang mangangalunya. Yeah. Maganda ito kasi sa ulumang tipan pa lang, ito ay ini-insist na ni Lord para sa mga may asawa at doon sa mga walang asawa. So dito po, kung babalikan natin ang ating binasa ngayon, sabi ng Biblia, narinig ninyong sinabi, huwag kang mangangalunya. Ang sabi ng verse 28, ngunit sinasabi ko sa inyo, ang sino mang tumingin sa isang babae ng may pagnanasa ay nangangalunya na sa babaeng iyon sa kanyang puso. Itong verse na ito medyo unfair, ano? Kasi sa babae lang. Pag ang lalaki tumingin sa babae na may pagnanasa, nangangalunya na sa babaeng iyon, paano naman yung babae na tumingin na may pagnanasa sa lalaki? Hindi lang naman lahat ng oras, lalaki lang ang may tumitingin ng may pagnanasa. Minsan nga, mas malala pa ang babae. Nakikinig po ba kayo? So dito po, sinasabi ng Bible, dito mismo sa ating pag-aaralan, sinasabi ni Jesus na ang pangangalunya ay kasalanan. Sabi mo sa iyong katabi uli, ang pangangalunya ay kasalanan. O sino naniniwalang kasalanan yung pangangalunya? O mamaya pag-aaralan natin lahat yan para mas maganda. So sabi dito, ang pagnanasa ay kasalanan. Yung pagnanasa, yung magkaroon ka ng pagnanasa, kasalanan. Wala na yung word na babae o lalaki. Ito equal na ito. Kaya maganda talaga si Jesus magturo, ano? Sabi dito, at ang diborsyo ay kasalanan. Yung paghiwalay, kasalanan yan. Kaya kayong mga dalaga, may mga dalaga ba rito? Taso lang kami ng mga dalaga. May mga dalaga pa ba? Ba't ayaw magtaas ang kamay ng mga dalaga? Yan. Dala na. So sabi dito, ang pagnanasa ay kasalanan, ang diborsyo ay kasalanan.
ito ay ini-insist po sa atin sa Pilipinas na gawing batas na magkaroon ng paghihiwalay. Hindi lang 'yun hindi lang yung paghihiwalay kundi pati yung license ng marriage ay ini-insist po ng mga mambabatas natin ay magkaroon ng expiration. Parang driver license may expiration. Ngayon ang driver license I think 10 years na. After 10 years may expire yung license mo. So, ang mga mambabatas natin ay nagsusulong ng batas na ang license ng marriage po ay magkaroon din ng expiration. Kaya, yung mga sawa na sa asawa nila, pag nag-expire yung license ng marriage, dati alam kung hanggang ilang taon lang yung license ng marriage. Baka i-pattern do sa sa license ng driving, 10 years. Kaya, kung kayo ay hindi masaya doon sa asawa nyo, maghintay ka ng 10 years, huwag na kayo mag-renew. Parang hindi maganda, Paano kung may mga anak kayo, tapos hindi ka nagkasundo ng asawa mo, tapos nag-expire yung license. So, pag hindi ka nag-renew, so malaya ka na ngayon. Parang hindi natin maintindihan yung Pilipinas, So, sabi dito, alam ng lahat na ang pangangalo niya ay kasalanan. Alam natin lahat ito na ang pangangalo niya ay kasalanan. So, pag-aralan natin mga kapatid, ano ba yung pangangalo niya? What is adultery? Yan, para mas maganda. Ano bang pangangalo niya? So, sabi po dito sa ating pag-aaralan, voluntary sexual intercourse between a married person and a person who is not their spouse. Ang pangangalo niya, sabi dito ay, ito yung sexual intercourse sa magitan ng taong may asawa at sa asawa ng iba. Yan, marriage, who is not their spouse. So yung hindi niya asawa. Ibig sabihin, ang adultery, ito po ay doon sa magitan ng may asawa sa may asawa. Ibig sabihin, may asawa ka, nakikipag-sexual intercourse ka doon sa taong asawa ng iba. Yan. Andiyan pa ba kayo? Kaya hindi biro yung pag-aasawa kasi pag nag-asawa ka, dapat ang pinakamaganda sa asawa mo lang. Ang pinakagwapo sa asawa mo, ang pinakagwapo sa mata mo, asawa mo lang. Kasi pag mayroon pang dumating na mas gwapo sa iyong mga mata, maaring mahulog ka sa kasalanang pangangalo niya. Amin ba? Amen. Kaya po ang pangangalo niya, sabi nga ng binasa natin kanina, tumingin ka lang na may paghahalay, ikaw ay nangangalo niya na. Tumingin ka lang daw ng mahalay. Kaya pag ako tumitingin sa mga babae, ang tingin ko, likha ng Diyos ito. Yan. Walang pagnanasa, mahirap Magkakasala ka ng pangangalo niya Kasi, once na nagkaroon ka na ng, ibang salita ng pagnanasa sa Tagalog, yung nagkaroon ka na ng desire ng puso mo na para bagang kahit larawan, pinagnanasahan mo. O di ba may mga taong ganyan, larawan lang, pinagnanasahan na, Tapos, pagka ang asawa niya ay medyo hindi maganda, kukuha ng larawan na maganda. Andyan ba kayo? O hindi lang lalaking gumagawa niyan, mas malala pang babae. Ang babae, lang yan, mainhin, Pero pag nagsama-sama yan, nagkwentuhan yan, mas malala ang kwentuhan niya kaysa lalaki. May nagsabi lang sa akin noon, amalay ko sa inyo. Pero madalas nangyayari ito yung bang, halimbawa, babae, kukuha ng larawan ni sino bang gwapong artista ngayon. Tapos, para bagang iniisip na niya, siya yung kayakap ng lalaking ito. Sabi ng Bible na binasa natin ngayon,
ikaw ay nagkakasala na ng pangangalunya. Kasi nagnanasa ka na pinaganasahan mo ng isang bagay. Kaya ang advice ni San Pablo, lalo doon sa mga dalaga, kung kayo ay hindi makapagtiis at hindi makapagpigil ng sarili, mag-asawa kayo. Ganon din sa mga may asawang nasa abroad. Kung hindi kayo makapagtiis, imuwi muna kayo ng Pilipinas. Magkipagkita muna kayo sa asawa ninyo. Huwag sa asawa ng iba. Amen po. Okay, sabi dito, voluntary sexual intercourse between a marriage person and a person who is not their spouse, yun ay pangangalunya. Ibig sabihin, nagkaroon kayo ng sexual intercourse nang hindi mo asawa. Kaya delikado yan. Tingin sa katabi. Ano naman yung tinatawag na fornication? Kasi dalawa yan adultery and then fornication. Ano naman yung fornication? Ang fornication naman po mga kapatid ay sexual intercourse between people not married to each other. Nang ibig sabihin, pakikipagtalik sa pagitan ng mga taong hindi kasal sa isa't isa. Kaya wag nating sabihin, Brother Rod, nasa bagong henerasyon na kami. Wala naman tayong usapin dyan kung nasa bagong henerasyon kayo. Sino bang sinisira mo kapag ikaw ay nakikipagtalik sa hindi mo asawa? Dalagang tao ka, binatang tao ka, nakikipagtalik ka kung kanino, na hindi mo namang asawa. Sino bang sinisira natin? Di ba ang ating sarili? Unang-una, pag nagkasakit ka. Di ba? Lalo yun na sinasabi natin na, Brad, hindi naman ako nakikita ng tao. Hindi ka nakikita ng tao. Tatandaan natin, God is all-knowing God. Kahit saan kayong hotel magtago, nakikita kayo ng Diyos. Amen ba? Nakikita tayo ng Panginoon. Kaya dito po, kapag ang isang tao ay nakipagtalik na wala pa siyang asawa, dalaga o kaya binata, ay nakipagtalik ka, ikaw ay nagkakasala ng fornication. So ito po ay hindi po tama dahil ang Bible mismo ay nagbibigay ng babala sa atin mula pa sa lumang tipan na huwag kayong mangangalunya. At ang pangangalunya po at pagbabawal ng pangangalunya ay kasama po ito sa 10 utos. Huwag mong pagnasaan ang asawa ng iba. Kaya tayo ibinibigyan ng Diyos ng kanya-kanyang asawa para pag nasa mo, asawa mo lang. Huwag na yung asawa ng iba. Kasi minsan kapag nagnasa tayo sa asawa ng iba, ay delikado yon. Ibig sabihin, hindi Holy Spirit ang nananahan sa atin. Bakit? Kasi ang taong pinananahan ng Holy Spirit, nasa kanya yung fruit. Ano yung fruit? Pagpipigil sa sarili. So kahit anong hatak ng mundo sa atin, kapag nasa atin ang Holy Spirit, hindi ka matatangay ng tawag ng laman. Bakit? Kasi mayroong mag-iingat sa iyo at ang mag-iingat sa atin ay walang iba kundi ang banal na Espiritu. Amen po ba? Kaya dito po, so ano ang naging ugat ng mga pangangalunya? Bakit mayroong pangangalunya? Ano naging ugat nito? Gising pa ba kayo? Kasi malamig ngayon malakas ang ulan So, ano ba ang madalas na nagiging ugat ng pangangalunya? Sa palagay ninyo, yung mga may asawa, bakit mayroong pangangalunya? Ano kayo naging ugat ng pangangalunya? Bakit minsan may asawa na pero nahuhumaling pa rin sa iba? Ano kaya ang nagiging problema? Kasi ito po, sinare ko na po itong yung kwentong ito, yung nagkahiwalay yung aking kapatid na panganay at ang kanyang asawa. Tapos lumapit sa akin yung asawa ng aking kapatid. Ang kapatid ko po ay lalaki. Tapos umiiyak. So sa kanyang pag-iyak, nagkumpisal siya tungkol doon sa pangyayari na nagkahiwalay nga sila ng aking kapatid. Sabi ko, anong problema? Bakit nagkahiwalay kayo? So sabi naman sa akin hindi ko alam kung ano naging problema. So simple lang ang tinanong ko sa babae. Sabi ko, yung kapatid ko ba pinagtitimpla mo ng kape?
Tapos, hindi siya makaimik. Tapos sabi ko, yung kapatid ko ba, pinupunasan mo ng pawis sa likod. Hindi rin siya makaimik. Tapos sabi sa akin maya-maya, hindi ko yun nagagawa sa kanya. Ay sabi ko, baka nakatagpo na tagapunas ng pawis sa likod at tagatimpla ng kape. Kaya ka iniwan. So, ang sabi ko doon sa hipag ko, sabi ko, huwag kang mag-alala, kilala ko yung aking kapatid. Kakausapin ko siya para bumalik sa iyo. Alam niyo po, biyaya ng Diyos, nagkabalikan nga silang dalawa. Bumalik yung aking kapatid muli. Pero mayroon akong condition doon sa kanyang asawa. Sabi ko, pag bumalik yung aking kapatid sa iyo, gawin mo masaya ang buhay ninyo. Gawin nyo maging masaya ang iyong pagkasama. Pasayahin ninyo. Kasi pag hindi kayo masaya sa isa't isa, posibleng mauuwian sa paghihiwalay. Kaya ano po ang nagiging dahilan bakit mayroong pangangalunya? Una, minsan mayroon tayong tinatawag na yung marital unhappiness. Yung hindi ka na masaya. Yung malungkot na kayo sa isa't isa. Hindi na kayo maligaya. Yung pagkasama ninyo para bagang companion na lang. Wala na yung kagalakan, wala na yung kasiyahan. Kaya minsan, pag nakatagpo ng masaya, yung asawa, doon nahuhumaling. Kaya dapat, yung mag-asawa, dapat kayo ang unang naging masaya sa inyong relationship. Lalo kayo nandito sa malayo, nasa Hong Kong, paano nyo pasasayahin ang iyong asawa na nasa Pilipinas? Simple lang naman. Magkaroon kayo ng, yung consistent communication. Hindi yun na papabayaan mo na ibang kausap ng asawa mo. Magugulat ka pagka tumawag ka dahil hindi mo naman siya laging tinatawagan. Baka mamaya, pag tumawag ka, sabi, sige na, may gagawin pa ako. Ayaw ka na niyang kausap kasi hindi ka nang masaya kausap. Amen ba? Mas masaya na siya doon sa lagi niyang kausap. Kaya dapat, kahit na malayo ang isa't isa, ang tawag doon sa mga millennial ngayon, LDR, long distance relationship. Yan. Kaya yung mga member ng LDR, dapat huwag niyong kalilimutan na communication is important. Amen po ba? Kasi minsan natatawagan natin yung iba, nakakausap natin yung iba, pero yung dapat nakausapin mo, hindi mo nakakausap. Kaya minsan, pagka hindi na naging masaya, doon pumapasok ang kaaway. Pag pumasok yung kaaway, ano ang mangyayari ngayon? Posibleng mahulog sa pangangalunya ang bawat isa. Kaya mayroong tinatawag na pangangalunya dahil doon sa tinatawag na hindi na sila maligaya, hindi na sila masaya. Kaya nga, salamat kay Lord kasi mayroong ganitong klaseng mga pag-aaral, may simbahan na napapakinggan natin ang mga aral ng Panginoon para pag dumating yung time, dumating yung panahon na minsan ay nagkakaroon ng problema sa mag-asawa, mananatili ka kay Lord. Yung bang hindi ka gagawa ng isang bagay na mali kasi alam natin mali kapag tayo ay nahumaling sa iba. Alam natin yun ay kasalanan. Kaya ang unang dahilan, bakit may pangangalunya? Dahil hindi na masaya. Tanong sa katabi, yung may asawa lang. Tas ulit kami na may asawa, uli. Tanong yung ilang katabi nyo, masaya ka ba? Sinang masaya sa kanyang asawa? Ito, advice as brotherly advice. Kapag may problema kayo sa asawa, huwag nyo isi-share sa iba. Huwag na huwag kayong mag-share ng problema nyong mag-asawa, lalo sa kaibigan mo. Lalaki or babae. Nakikinig po ba kayo? Alam niyo kung bakit? Kapag nag-share ka sa kaibigan mong babae, hindi mo alam, baka yung babaeng kaibigan mo kipag-communicate sa asawa mo. Kasi may problema kayo eh. Gising ba kayo? Pag nag-share ka naman sa kaibigan mong lalaki na may problema kayo mag-asawa, baka i-take advantage ka naman ng kaibigan mong lalaki.
May problema pala ito sa asawa niya. Gagawa ng kabutihan sa iyo yan hanggang sa mahulog ang loob mo. At kapag nahulog ang loob mo, hindi magtatagal, ikaw nang mahuhulog sa kanya. Kaya doon pumapasok yung tinatawag na adultery doon sa mga may asawa. Kasi pag may problema, dapat hindi mo yan isi-share sa iba. Na wala dapat nakakaalam ng problema niyong mag-asawa. Kasi ang pamilya, ang pag-asawa ay sagrado po yan. Amen pa? Kasi pag pinasukan mo yan ng pagbabahagi sa iba, na lalo sa kaibigan, maniwala kayo, baka hindi magtagal ang inyong pagkasama ay mauwi sa paghihiwalay. So, pangalawa na dahilan, bakit tinitingnan ko yung oras Akala ko na mali lang ako So, pangalawa na dahilan, bakit may pangangalon niya, sabi dito, ang dahilan ng pangangalon niya ay may nakilala kang iba. Yan. Mga yan, mga coach yan, mga Ruth po yan, mga ugat yan. Pag mayroon ka na nakilalang iba, minsan, nabaitan ka doon sa nakakilala mo, nakita mo yung mga katangian na gusto mo, tapos yung asawa mo, kinukumpara mo na ngayon sa kanya. Mabuti pa ito, ang bait. Mabuti pa ito, concern. Ang asawa ko walang pakialam sa akin. Doon pumapasok yung kaaway para tayo ay dayain. Kaya nga, dapat pag mayroon ka ng asawa, dapat hindi ka nakikipagkaibigan at nakikipag-close sa iba. Halimbawa, babae ka, ay huwag ka makikipag-close sa ibang lalaki kapag may asawa ka na. Amen po ba? At kapag lalaki naman, ay dapat huwag ka makikipag-close sa ibang babae. Lalo pag malayo sa asawa yan, kasi maaaring hindi niya magawa sa asawa niya yung dapat niyang gawin kasi malayo sa asawa, baka kay brother mo gawin yung ginagawa mo kasi yung pag-aasikaso. O kaya mayroong nag-share sa akin na yung katulong, ang gumagawa lang dapat gawin ng kanyang asawa ay yung katulong mismo. Kaya si Sir, in love sa katulong. Kasi lahat ng paghahanda ng gamit, pagpapaligo ng amo, siya naghahanda ng mga gamit, na salip ang asawa ang dapat maghanda, ang dapat na mag-ayos, yung katulong ang nag-aayos, kaya nagulat yung ama isang araw, pati yung katulong, yun ang katabi ng amo sa higaan. Kasi lahat, yung katulong nang gumagawa. Dapat hindi ganon. Andyan pa ba kayo? Kaya wag niyong gagawin sa ibang lalaki yung dapat mong gawin sa asawa mo. Kung ang asawa mo, pinaghahain mo ng pagkain, concern ka, pinupunasan mo ng pawis, ay wag mong gawin sa ibang lalaki yan. Baka hanap-hanapin ng lalaki yun. Tapos pag hindi mo na ginawa, sasabi sa'yo, nagbago ka na talaga. Doon pumapasok yun Pag nakakilala ka ng ibang tao, minsan kakaroon ng comparison. Tatandaan po natin, ang tao ay walang katulad. Hindi pari-parihas. Kaya wag mong hanapin ang katangian ng asawa mo sa iba. At wag mong hanapin ang katangian na kilala mo sa asawa mo. Kasi kung wala man sa asawa mo ang katangian ng kaibigan mo na kilala, titiyakin ko sa iyo, mayroong katangian ng asawa mo na masigit pa doon sa nakilala mo. Tama ba? Kaya minsan, ang nagiging dahilan, bakit may pangangalon niya, kasi nga nakakilala tayo ng ibang tao. Kaya doon sa mga may asawa, sabi mo sa katabi mo, huwag ka nang makipag-close sa ibang lalaki. Amen po ba? Tama ba mali? Tama ba yung tinuturo ko? Mali. Kasi baka mamaya mali yung tinuturo ko sa inyo. Kasi mayroon akong napuntahang bansa, ang sabi ng mga babae, Brad, dito kami ang pamilya. Oo nga naman, kasi sila lagi magkakasama.
Alam nga dito sa dito sa inyo sa Hong Kong, ang nakakatuwa kasi ang day off nyo lang isang araw lang. Tapos pag day off nyo, sa simbahan pampunta ninyo. Kaya iyon ang nakakatuwa. Sa ibang bansa kasi, minsan, paglabas ng trabaho sa hapon, sila uli ang makakasama. Kaya ang sabi nila, kami dito ang pamilya. Kaya may kwento dyan sa ibang bansa sila yung mag-asawa. Pero sila parehas may asawa sa Pilipinas. Silang magkasama sa ibang bansa. Tapos pag uwi ng Pilipinas, magkasabay pa rin sila. Pag sakay ng eroplano, magkasabay pa rin. Magkatabi pa rin sa upuan. Magkasama pa rin sila. Pagbaba ng eroplano sa airport ng Pilipinas, nung paglabas ng immigration, magkahiwalay na sila. Bakit? Ang asawa ng isa't isa naghihintay sa bawat kanto. So, hindi maganda, di ba? Kaya dapat, mayroon tayong goal. Halimbawa kayo, nasa abroad, nandito kayo sa Hong Kong, dapat mayroon kang goal, may focus ka. Ano bang goal mo? Yung pangarap mo sa buhay. May pangarap ba kayo? Sino may pangarap sa buhay? Kaya, kung may pangarap ka, doon mo yung ituon yung isip, yung puso natin. Yung puso mo doon sa pangarap mo. Kasi minsan tayo, kapag lalo pagka emosyonada, yung bang konting bagay lang, naghahanap pa ng care. Punta ka lang ng pharmacy o kaya ng grocery, bili ka ng tender care. Kasi minsan naghahanap tayo ng care ni ganito, ni ganyan. Pag nakatagpo ka ng care, ng caring ng iba, parang hinahanap mo yun. Kaya dapat aware tayo sa ganung bagay. Lalo kapag masyado kang emosyonal. Dapat alam natin i-handle ang ating emosyon. Na hindi dapat ang tao ang magpapalubag ng iyong loob. Dapat ang Diyos lagi ang ating nilalapitan para lumubag ang loob natin. Hindi tao. Kaya nga minsan mayroong nahuhulog sa isa't isa kasi nagkakasundo silang dalawa Parang yung pinanggalingan kong bansa na sabi nung nag-share, buti itong nag-share nakalaya, sabi niya, ako ay napunta ako sa buhay na napakalungkot nung siya mapunta doon sa abroad na yon. Sabi niya, dinalaw daw siya ng pagkainip, tagang lungkot na lungkot siya, tapos nakatagpo rin siya ng isang babaeng malungkot din. Nainip din. Nagkakilala silang dalawa. Ngayon, pinagsama nilang kalungkutan nilang dalawa. Nung pinagsama nilang kalungkutan, kasi para sila malungkot, sumaya sila. Nung sila'y sumaya, nung magising sila, nasa kasalanan na pala. Tapos doon nila namalayan, pares para sila may asawa. O kaya doon natin nakikita na ang pangangalo niya, minsan, pag ikaw ay mayroong ibang nakikilala. Kaya dapat kapag may problema tayo, lalo sa pamilya, dapat si Yahweh El Shaddai ang ating nilalapitan. Si El Shaddai ang ating tinatawagan. Sa Kanya tayo nagdadasal kasi pag ang Diyos ang ating nilalapitan, tiyak ililigtas ka at ilalayo ka ng Diyos sa kasalanan. Amen ba? Pangatlo, bakit may pangangalo niya? May paghihiwalay. Kasi, doon pumapasok yung tinatawag na lack of love. Yung bang wala ng pag-ibig, kulang na sa pag-ibig sa kanyang asawa. Kapag kulang na yung pag-ibig sa asawa, minsan siyempre maghahanap na yan ng pag-ibig sa iba. Kaya dapat alam natin ang kasagraduhan ng pag-aasawa. Na kapag ang pag-aasawa ay itinuturing nating sagrado ito, dapat huwag kang hanap sa asawa mo. Kasi lalo ngayon, hindi na tayo mga bata. Minsan yung mga mag-asawa, kung kailan tumatanda, doon naghahanap. Hindi mo na ako kinikis Dati nung bata pa tayo, kinikis mo ako, kahit sa kalsada, kinikis mo ako. Ngayon, hindi mo na pati kamay ko, hindi mo na mahawakan. Diyos ko naman. Kung kailan tumanda, at ito pa yung hindi maganda, kung kailan tumanda, doon naging suluso. Saan ka pupunta?
Mga ganong mga case, ano? Tapos hanggang nawawala nawawala na yung pag-ibig sa isa't isa kasi sa kadududa. Lalo kayo mga nasa malayo sa asawa, pag may nagsusumbong sa inyo, akala nyo, totoo ang sinusumbong, yun naman pala, sinisira lang asawa mo sa iyo. Ikaw naman, paniwalang paniwala. Tapos, nung naniwala ka, naghiwalay kayong dalawa. Tapos, nagsusumbong sa iyo, namalaya mo isang araw, kasama pala ng asawa mo, sila na magkasama. Kaya huwag kayong basta-basta nagpapaniwala doon sa mga nagsusumbong sa inyo. Kasi diyan nagsisimula ang pagkawala ng pagmamahal. Ganun pala ha, ganyan palang ginagawa mo ha. Hanggang sa nawawala yung pagmamahal mo sa asawa, so doon pumapasok yung kasalanan. Doon pumapasok ang pangangalunya. Bakit? Minsan, lalo kapag mga makamundo, kung kaya mong gawin, magagawa ko rin. Ang tawag ng gantihan na. Ngayon, pag ginawa na yun ng mag-asawa, sino ngayon ang nasira? Di ba? Kayong dalawa din. Kaya dapat ang pag-aasawa para hindi mauwi sa pangangalunya, dapat ang sentro lagi ay walang iba kundi si Yahweh El Shaddai. Ang Diyos ang dapat sentro ng mag-asawa. Actually, ang pera, ang kayamanan, ang kasaganahan, biyaya ng Diyos yan eh. Dapat hindi yan ang naging sentro sa pag-aasawa. Kaya dapat ang mag-asawa, may pera sa wala, dapat kayo ay nagmamahalan. Masaya. Amen ba? Kaya masarap yung mag-aasawa, maganda yung pag-aasawa, nagsimula kayo sa zero balance. Yung wala talaga, tapos doon kayo nagsimula, tapos habang tumatagal, umaangat ang buhay. Mahirap yung mag-asawa, nagsimula sa taas, tapos pababa ng pababa. Yun ang mabigat doon eh. Pero pag nagsimula ka sa ibaba, pataas ang pataas, nagiging matibay ang inyong pagsasama. Bakit magkasama kayo eh? Mula sa wala hanggang naiangat yung buhay nyo, magkasama kayong dalawa. O ngayon, saan mo ikukumpara ang asawa mo na yun ang kasama mo sa hirap at ginhawa, yun ang kasama mo nung ikay magtagumpay. So sino ang babaeng o lalaking hahanapin mo para magkatulad ng asawa mo? Wala. Amen ba? Pero pag nagsimula kayo sa mabiyaya, sa matagumpay, at kayo bumulusok, yun ang mabigat. Yun ang mahirap. Kaya dito dapat, hindi tayo nagkakaroon ng pag-iisip ng anumang bagay sa isa't isa sa mag-asawa kasi diyan mawawala yung tinatawag na kawalan ng pag-ibig kapag tayo ay madalas mag-isip ng hindi maganda sa asawa. Dapat andoon pa rin ang pagmamahal sa asawa na kahit malayo sa asawa, siya pa rin ang iyong mahal. Amen po ba? May kanta doon eh. Ikaw pa rin ang siyang hangat ng damdamin. Hindi ko na alam yun eh. So ngayon, pang-apat na dahilan, bakit may pangangalunya, yung tinatawag na yung weak commitment. Ang commitment po ay napaka-importante sa mag-asawa. Kasi pagka-committed ka, hindi ka maapektuhan ng problema at pagsubok eh. Pag may commitment ka talaga, kung committed ka talaga, parang sa trabaho yan, pag committed ka sa trabaho mo, kahit anong sigaw ng amo mo, kahit anong sabi ng amo mo, hindi ka matitinag kasi committed ka eh. Gagawin mo ang trabaho mo. Ganon din sa mag-asawa. Kapag committed ka sa asawa mo, kahit anong problemang dumating, hindi ka matitinag. Amen ba? Kasi, andun ang commitment mo sa iyong sinumpaan. Pero pagka mahina, weak yung commitment natin, naku, kaunting bagay lang, sira ang pagsasama. Saka, ito ang dapat nating maintindihan mga kapatid, kasi ito narinig ko lang minsan, na ang sa mag-asawa, kapag ang lalaki ang sumuko, mayroon pang pag-asang mabuo ang pamilya. Pero pag ang babae ang sumuko, hindi na mabubuo ang pamilya. So, anong ibig sabihin doon? Ang babae
ay napakahalagang bahagi sa pamilya. Bakit? Kasi ang babae ang magsisave ng inyong relationship. Amen ba? Kaya dapat ang commitment po natin strong, matibay ito. Kaya dapat ang mga babae hindi yan dapat nadadala ng anumang issue o issue ng mga na nagpaparating sa iyo. Kasi minsan yung iba may dahilan eh. Alam niyo po, pag ako'y nanonood kay Tolpo, no, ako'y nasa Pinas, dito, wala akong time manood dito eh. Kasi busy. Araw-araw ka nag-aaral. Nung sa Pinas ako, madalas ko manood doon sa programa ni Rafi Tolpo, doon sa mga nag-a-abroad. Tapos, iniwan ng asawa sa Pilipinas, may mga anak sila. Tapos, pagdating sa abroad, may kalaguyo yung babae. Alam, nakakaawa yung mga anak. Para bagang, minsan nga, yung mayroon akong napanood na tinatanong yung anak na, saan mo gustong sumama? Sa mama mo o sa papa mo? Tapos mayakap yung bata sa tatay. Hindi makapagsalita kung kayo gustong sumama. Bakit? Parehas niya mahal eh. Kaya lang, ano mangyayari? Nagkaroon na ng tinatawag na hindi maganda ang relationship nila kasi nga, ang babae ang bumigay. Ang babae ang talagang gumawa ng hindi maganda. Ang dami na pong ganyang klase ng pangyayari. Kaya alam niyo po sa mga may asawa, sundin natin ang advice ng Bible kasi kapag tayo ay babad kay Lord, babad tayo sa Kanyang mga salita, ako naniniwala ko, iingatan tayo ng Diyos. Amen ba? Lalo pag prayerful ka. Ang tao na hindi malapit kay Lord, yun ang madalas na natatangay ng kasalanan eh. Pero pag malapit ka kay Lord, maniwala ka, i-guide ka ng Diyos, iingatan ka ng Diyos. Amen po ba? Alam niyo po dito sa ating pinag-aaralan, kasi ang tanong kasi doon, ano ba, Brother Rod, ang parusa ng Diyos according to the Bible doon sa mga nangangalunya? Ano ba ang nagiging parusa sa kanila? Alam niyo ba sa Old Testament, ang parusa doon sa mga gumagawa ng kasalanan, lalo sa larangan ng pangangalunya, ang sabi ng Leviticus chapter 20 verse 10, ang lalaking mangangalunya sa asawa ng iba ay dapat patayin, gayon din ang babae. Yun ang parusa sa Old Testament eh. Kapag ka ang isang lalaki may asawa at nagkaroon ng affair do sa babaeng may asawa din, ang sabi ng Bible, itong dalawa ay dapat patayin. Dapat patayin ang lalaki, gayon din ang babae. So dalawa silang babatuhin hanggang sa mamatay kasi ang parusa sa lumang tipan sa mga taong nangangalunya ay ilalagay sa plaza at babatuhin hanggang sa mamatay. Hindi lang yung babae, pati lalaki ay kasama sa babatuhin. So sabi dito, bakit kailangan batuhin yung mga gumagawa ng ganon? Kasi sabi ng Bible, verse 11 ng chapter 20 ng Levitico, sabi dito, inilalagay sa kahiyan ng isang lalaki ang kanyang sariling ama kung siya ay nakikipagtalik sa ibang asawa nito. Siya at ang babae dapat patayin. Ang lalaking nakikipagtalik sa kanyang manugang ay nagkakasala at pariyo silang dapat patayin. Isipin niyo po talagang sa Bible, tinuturo sa Old Testament na pati sa manugang, hindi ka pwede makipagtalik. Ngayon, napaka na ng tao, parang wala ng respeto sa Diyos. Kasi, di ba, noong mga nakaraan, anak, nire-rape ng tatay. Kaya, kung i-implement yung Bible sa lumang tipan, sa buhay ng tao, kawawa ang tao. Kasi kung yung ipapatupad sa atin ngayon, ay hindi ko alam, hindi ko alam kung alin ang maraming babatuhin, lalaki o babae. Kasi sabi sa bagong tipan, sa binasa natin, tumingin ka lang na may magnanasa sa isang babae, ay nangangalunya ka na.
kung ang parusa ay babatuhin ka sa plaza, kapag ikay nangangalun niya, baka mayroon tayong machine na magbabasa ng ating isip at puso na pag dumaan ka doon, lalabas doon, o may pagnanasa ka. O tapos pagka nabasa ka ng machine na may pagnanasa ka, ilalagay ka sa plaza, babatuhin ka. Ay, hindi ko alam kung alin na mas lamang, babae o lalaki. Na bawat may pagnanasa, babatuhin. Kasi yun ang parusa sa Bible eh. Na pag ang tao ay nangangalun niya, dapat batuhin. Hanggang sa ito ay mamatay. So ngayon, hindi man nangyayari sa atin na tayo binabato physically para mamatay. Pero alam niyo po, ang bawat ginagawa ng tao, laging mayroong resulta sa kanyang buhay. Ano naging resulta nito? Hindi man tayo mahuli sa aktual, sa ginagawa, minsan alam niyo po, minsan ang nagiging resulta ng ginagawa ng tao, minsan karamdaman. Yung mga lalaki maraming babae, nagkakasakit. Yung babae na maraming lalaki, nagkakasakit din. Minsan wala man nakakaalam ng kailang ginagawa, pero sinisingil sila ng kalikasan, sinisingil sila ng panahon. Kaya wala talaga makaliligtas sa Diyos eh. Kaya ang pinakamagandang maging buhay ng tao, ang maging tapat ka kay Yahweh El Shaddai. Ang maging maayos tayo sa mata ng Diyos. Lumakad ng may kabanalan sa harapan ni Yahweh El Shaddai. Talikdan ang lahat ng kasalanan. Kasi alam niyo po, kahit kung may mga pagkakamali man, may pagkakasala man, pero ang ating Panginoon ay nagpapatawad. Ibig sabihin, sabi nga ng 1 John chapter 1 verse 7, ngunit kung namumuhay kayo sa liwanag, gaya niya na nasa liwanag, tayo'y nagkakaisa at ang lahat ng ating kasalanan ay nililinis ng dugo ni Jesus na kanyang anak. Nang ibig sabihin, kung mayroong mang pagkakasala, kung tayo ay lalakad sa liwanag at hihingi ng tawad sa Panginoon, lahat ng kasalanan ng tao ay lilinisin ng ating Yahweh El Shaddai. Patatawarin ng tao sa kanyang kasalanan, kaya ito yung biyaya ng Diyos na ibinibigay sa atin ngayon, na kapag tayo ay nagkasala, nagkamali, ay mayroon tayong kapatawaran sa mata at sa harap ng Diyos. Kaya lang, pag tayo pinatawad ng Panginoon, dapat tayo ay manatili kay Lord. Huwag nang magkasala. Para yung babaeng nahuli sa pangangalun niya, anong sabi ng Panginoon? Hindi kita parurusahan. Bakit? Kasi ang Diyos hindi nagpaparusa. Kaya lang, sabi ni Jesus, doon sa nahuli sa pangalun niya, yung babaeng nahuli sa pangalun niya, humayo ka at huwag nang muling magkasala. Kaya tanong ko po sa inyo, sino sa inyo ang gustong pagpalain ng Diyos ang buhay? Sabi mo sa iyong katabi, manatiling malinis sa mata ng Diyos. Sa mata ng Diyos. Amen ba? Amen. Kung may asawa na, huwag na maghanap ng iba. Kung ikaw ay dalaga, binata, huwag kayo makikipagtalik. Mag-asawa kayo. Hindi kayo pagbabawalan dyan. Mag-asawa kayo para legal. Huwag kayo magpa-practice kasi hindi trabaho ang papasukin mo. Sa trabaho kasi, dapat mayroon kang 2 years experience. Sa marriage, hindi ka hahanapan yan. Na pag mag-asawa ka, sasabihin ng pare, o ilang taon ang experience mo? Gising ba kayo? Sa trabaho lang yan, dapat may experiencado ka. Sa pag-aasawa, wag mong gagawin yan kasi kahit wala kang experience, alam na alam mo yan. Amen po? Kaya sabi ni San Pablo, kung kayo ay hindi makapagtiis, mag-asawa kayo. Huwag niyong dungisan ang inyong mga sarili. Maging malinis tayo sa mata ng Diyos. Nawa sa araw na ito, pinagpala kayo ni Yahweh El Shaddai. Tayo at tayo po ay dumulog sa Panginoon. Lumapit tayo sa Kanya. Hawakan na po ninyo ang iyong mga daladalahan. Yakapin po ninyo yan at tayo po ay lumapit sa Diyos. Hilingin sa Panginoon kung ano ang mga bagay na gusto niyong tanggapin. Everybody close our eyes. Sino
sinisiyasa. Buhay ko ay iyong alam. Ang lahat kong lihim, O Yahweh, ay tiyak mo ngang nalalaman. Ang lahat ng aking ginagawa sa'yo ay hindi lingid. Ang lahat kong lihim, O Yahweh, ay tiyak mo ngang nababatid. Salamat, Panginoon, kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay dilingid sa'yo. Salamat, Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Salamat sa'yo, Panginoon. Puso ko'y iyong sinisiyasan. Buhay ko'y iyong alam. Ang lahat kong lihim, O Yahweh, ay tiyak mo ngang nalalaman. Ang lahat ng aking ginagawa sa'yo ay hindi lingid. Ang lahat kong lihim, O Yahweh, ay tiyak mo ngang nababatid. Salamat, Panginoon, kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay dilingid sa'yo. Salamat, Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Salamat sa'yo, Panginoon. Salamat, Panginoon, kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay dilingid sa'yo. Salamat, Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Salamat sa'yo, Panginoon. Dakilang Diyos, salamat po sa iyo sa araw na ito. Dalangin ko lagi, Ama, na lagi mo kaming ilagay sa iyong kapangyarihan upang kami ay patuloy na maging tiyak ang kaligtasan. Naririto po, Lord, ang bawat isa. Inihiling ko lagi, Panginoon, samahan mo kami lagi. Ibigay mo lagi, Ama, ang iyong biyaya ng kalakasan at katatagan sa aming buhay. At patuloy mong pagpalain ang bawat isa, lalo na, Panginoon, sa kanilang mga pagtatrabaho.
Lagi mo silang samahan, dakilang Diyos, at huwag mo silang pababayaan. Pagpalain mo rin po lagi Panginoon, ang kanilang mga mahal sa buhay. Lagi mo silang samahan, gabayan, at patnubayan. At kung mayroon man, Panginoon, na may karamdaman sa member po ng aming pamilya, Lord, padaluin mo sa kanila ang iyong kapangyarihan. At dalangin ko, O Diyos, tunawin ang anumang sakit at karamdaman sa aming mga pamilya, Lord. At umaasa kami na sa araw na ito ay mayroon kang ginagawang himala sa kanilang mga buhay. Maging ang lahat ng mga naririto, Panginoon, anumang sakit may karamdaman mayroon sila, tunawin ito sa pangalan ni Kristo Jesus. At umaasa kami sa araw na ito na pinagpala mo na ang aming mga buhay. Lord, pagpalain niyo po ang lahat ng hawak ng kamay na ito, basbasan at daluyan ng iyong kapangyarihan upang ang mga bagay na ito ay magamit po nila sa kapanahunan upang ang iyong pangalan ay patuloy na maparangalan. At naniniwala kaming lahat ngayon ay answered prayer na. Lord, pagpalain mo rin po lahat ng iyong mga manggagawa mula sa council, Panginoon, ang Coro Group, lahat ng mga manggagawa mo sa lugar na ito, ang music ministry. Lord, samahan mo lagi sila at pagpalain sa pangalan ni Jesus. Salamat po dakilang Ama at aming aangkinin. Sa araw na ito, kami ay uuwing tagumpay at pinagpala mo ang buhay. Kaya Ama, sa iyo namin ibinibigay ang lahat ng papuri, parangal at pagluwalhati sa pangalan ni Kristo Jesus. Everybody say, Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen and Amen. Salamat sa Diyos, salamat sa inyong lahat, and God bless us all. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks, we give thanks, we give thanks. Sabay-sabay natin dasalin ang Salmo 91. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Awit ng pagtitiwala sa Diyos. Siyang naghahangad, nagkukupkop ng kataas-taasan at nanatili sa kalinganyong makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon mo't katahanan. Ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagkatiwalaan. Ika'y liligtas niya sa panganib sa umang nabitag, at kahit anumang mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalinga niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya ay tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawing biglang paglusob, pagsapit ng araw. Ni sa ano pa man darating na salot, pagkagat ng dilim. Di ka matatakot sa kasamang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000.
di ka matatakot at natitiyak mong di ka maano. Ikaw ay nagmamasid at sa panunod iyong mamamasdan. Yaong masasama at makikita mong pinaparusahan, sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo abuting ika'y mapahamak at walang daratal, kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. Susuguin niyang maraming anghel silang susubaybay, kahit sang dako ikaw maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay itatayo ka't silang magtataas, nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na mabagsik, di ka maano sa mga siyerpyente at leong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sinuwang taong ako'y kikilanlin. Pag sila'y tumawag, laging handa ko na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may hilahil ay sasaklolohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko at gagantimpalan ng mahabang buhay at nakakatiyak na ang tatamo nila ay kaligtasan. Maaring ipinit ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaring magpadala ako ng mga balang upang salantain ang lupaing ito. Maaring palaganapin ko sa aking bayan ng salot. Ngunit sa sandaling ang bayang ito na aking pinili ay magpakumbaba, manalangin, hanapin ako at talikdan ang kanilang kasamahan. Diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganahan. Ito ang mga salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. God bless us all. See you on Friday. Sa tuwing ika'y dumadalo dito sa gawain, alam kong may tinataas ka, iba't ibang hiling. Sa patuloy mong panalangin, di ka niya bibiguin. Kalooban lang ng Diyos ang iyong sundin. Angkinin mo na. Angkinin mo na. Angkinin. Answered prayer ka na. Angkinin mo na. Angkinin. Angkinin. Pinagpala ka na. Angkinin mo na. Angkinin. Angkinin. Answered prayer ka na. Pasalamatan mo na ngayon ang Diyos Ama. Kung ikaw ay may problema sa pamilya o bulsa, isa lang ang lalapitan, El Shaddai ang ngalan niya. Huwag kang mag-alinlangan, tiyak ibibigay niya. Pagpapala mo ibahagi sa iba. Angkinin mo na. Angkinin mo na. Angkinin. Angkinin. Answered prayer ka na. Angkinin mo na. Angkinin. Angkinin. Pinagpala ka na. Angkinin mo na. Angkinin. Angkinin. Answered prayer ka na. Pasalamatan mo na ngayon ang Diyos Ama. Pasalamatan mo na ngayon ang Diyos Ama. Pasalamatan mo na ngayon ang Diyos Ama. Angkinin mo na. Jack you. God bless us always. See you next Friday and see you tomorrow. Psycho Sacred Heart Church. God bless. Bless us.